Okay, dito naman sa video lesson na ito ay pag-uusapan natin ang price, income at cross price elasticity. So ito ay mga konseptong pang-ekonomiya na sumusukat sa pagtugon ng dami ng demand sa mga pagbabago sa iba't ibang salik. So gaya ng sinabi natin, nababago yung dami ng kaya at gustong bilhin ng isang consumer kapag may mga pagbabago tulad halimbawa sa presyo at sa iba't iba pang mga salik. Okay? So, meron itong tatlong uri pero uunahin muna natin itong tinatawag nating price elasticity demand. Okay? Ito muna ang price elasticity demand. So, pag sinabi nating price elasticity demand or PED, sinusukat nito kung gaano kalaki ang pagbabago sa dami ng demand ng isang produkto bilang tugon sa mga pagbabago sa presyo nito. Okay, di ba familiar kayo dun sa mga tinatawag nating mga price increase, what else? Okay, yung halimbawa, yung mga price increase. Okay, so doon sa ating naunang lesson na pag-usapan natin na may iba't ibang uri ng elasticity. Okay, mayroon tayong mga tinatawag na elastic demand. Okay? At itong mga elastic demand na ito ay may PED na mas mababa sa zero. So, ang ibig sabihin nito, kung may maliit na pagbabago sa presyo, nagdudulot ito ng malaking pagbabago sa dami ng demand. Mayroon din naman mga tinatawag na inelastic demand. At ang katumbas nito ay kung ang PED ay mas malaki sa o mas maliit sa 1. So, ang isang malaking pagbabago sa presyo ay nagdudulot ng maliit na pagbabago sa dami ng demand. Meron din naman tayong tinatawag na unit elastic. At ang price elasticity demand dito ay katumbas ng 1. So, ang isang pagbabago sa presyo ay nagdudulot ng pantay na porsyento ng pagbabago sa dami ng demand. At meron din tayong perfectly inelastic kung ang PED or price elasticity of demand ay katumbas ng 0. So, ibig sabihin nito, ang isang pagbabago sa presyo ay hindi nagdudulot ng pagbabago sa dami ng demand. So, ano ang ating formula dito? PED is percentage change in quantity demanded over percentage change in price. So, paano makuha ito? Ito ang ating formula. Mas extensive pero katumbas din siya ito nasa taas. Ito ang ating legend. Q1, original quantity demanded. Q2 is new quantity demanded. P1, original price. P2, new price. So, ang PED daw ay new quantity demanded minus original quantity demanded divided by new quantity demanded plus original quantity demanded divided by 2 over new price minus original price over new price plus original price divided by 2. So, itong part na to, yan, itong part na to ay average lang no ating quantity demanded at average nung price. Okay? So, let's give you an example. So, isang sikat na coffee shop ang nagdesisyon na itaas ang presyo ng kanilang pinakamabentang kape mula 50 pesos bawat taasa tungo 60 pesos. Bago sa pagtaas ng presyo, ang average na dami ng kape na naibebenta sa isang araw ay 500 na tasang kape. Matapos ang pagtaas ng presyo, bumaba ang kanilang benta sa 400 tasang kape kada araw. So, ito yung ating formula. Okay, ipa-plug natin dito itong mga data na narito sa taas. Huwag kakalimutan ang mga legends na ito. So, hanapin natin dito, nasan ba ang Q2, nasan ang new quantity demanded, nasan ang original quantity demanded, nasan ang new price, nasan ang original price. So, let's try to see. So, kita naman natin sa formulation, bawat tasa tungo sa. So, this will be your P2.
And this will be your P1. Ito ang inyong Q2 at ito ang inyong magiging Q1. So, i-plug natin siya. So, narito yung Q2, Q1, Q1 plus Q2 divided by 2. Again, ito ay average. Then, yung sa price, 60, P2 minus P1. Then, yung average ng price. Mali yata. Yan. So, gawin natin siya. Calculator na lang natin sa exam. So, ito ang magiging resulta. 400 minus 500 equals negative 100. 500 plus 400 equals 900 divided by 2 is 450. Then, 60 minus 50, ito na yung sa part ng price. Ito yung sa part ng quantity. So, 60 minus 50, 10. 50 plus 60 over, what to call this, 2. So, 110 divided by 2 equals 55. So, ayun siya. Okay? Next. So, solve naman natin itong part na to. Gamit na lang kayo ng calculator. Negative 100 divided by 450 is negative 0.22. And 10 over 55 is 0.18. Next, i-divide nyo itong dalawang ito at makukuha nyo na ang PED or price elasticity of demand ay negative 1.22. Okay? So, ano ang ating interpretation dito? So, una, nakita natin na ito ay negative at pinapakita lang nito yung inverse relationship sa pagitan ng presyo at quantity sa law of demand. Pag tumataas ang presyo, ano nangyayari? Bumababa ang quantity demanded. So, negative 1.22. Now, nakita rin nyo rin na ang value, ang absolute value ay mas malaki sa 1. So, ang absolute value ng PED mas malaki sa 1 at ito nangangahulugan na ang demand para sa kape ay elastic lang. So, ibig sabihin, ang mga consumers ay sensitive sa pagbabago ng presyo ng kape. So, pagka nagkaroon ng maliit na pagtaas ng presyo, maaaring magdulot ito ng pagbaba sa demand. Okay, bakit meron tayong pwedeng ipampalit sa kape kapag tumaas ang presyo nito?